Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Temyo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Tarlac. Tignan mo nga yang si Temyo na yan. Tirik ang araw, pero parang hindi nakakaramdam ng pagod. Kanina pa yan naggagapas ng damo. Mukhang matatapos siya na maaga. Wika ni Tatang Simeon. Ganyan talaga yan, Manong. Parang hindi napapagod. Palibasa kasi may anting-anting eh. Tugon ni Evanghel. Anting-anting! Ayak ka na naman. Batak lang siguro sa trabaho ang pinsan mo. Biruin mo simula bata yan. Yan ang bumuhay sa kanya eh. Kaya nasanay ang katawan sa init at bigat ng trabaho. Buti pa po kayo. Kilala niyo si Temyo. Kahit pinsan ko ho yan, hindi ko alam ang naging buhay niya eh. Medyo malaki na kami nung nagkita kami niyan. Pero may bako, alam mo ba kawawa yung pinsan mo noon? Kahit nariyan ang tiyuhin mo, halos hindi niya nagagampanan ng pagiging ama kay Temyo. Kumakayod mag-isa ang batang yan para lang makapasok sa paaralan hanggang sa makatapos. Pansin ko din yun sa chewin ko dati. Naalala ko pa, sinasaktan siya ng chewin ko eh. Kapag nahuhuli ng uwi. O hindi kaya naman may gawaing hindi natapos. Bata pa ho kami nun. Pagkatapos ho nun, wala na akong naging balita sa kanya. Lumipat kami ng kabilang bayan. Pero kahit ganyan kakaiba ang pinsan mo, imbes na malugmok dahil sa ginawang pang-aapi ng ama, ginawa pa niya itong inspirasyon para maging mas matatag. At ayan, tignan mo siya ngayon. Walang kahit sinong makakatibag. Dahil sa karanasan sa buhay, naging batak ang katawan ni Temyo. Walang sino man ang nakakapagbiro sa kanya maliban kay Mang Simeon na mas kinilala niyang ama kaysa sa totoong mga magulang. Lingid sa kalaman ng lahat, hindi pangkaraniwan ang pagkatao ni Temyo. Palihim na nagsasanay ng lihim na karunungan upang maipagtanggol ang sarili. Nangalap ito ng mga mutya na nagbibigay sa kanya ng lakas ng pangangatawan hanggang sa umabot sa punto maging ang malalakas na mambabarang, aswang, mangkukulam ay natatakot sa kanyang presensya. Oy Temyo, halika muna dito. Magtanghalian tayo. Kanina ka pa namin inaantay. Lalamig na tong dala ko na sinigang na dalag. Nandyan na po. Sandali lang, kaunti na lang ho to. Matapos tumpukin ang mga ginapas na damo, sinindihan ito ng binata para tuluyang malinis ang mga pilapil. Habang tinutupok ng apoy ang mga tuyong damo, humihigop siya ng sabaw sa sinigang na dalag. Malapit na ang tag-ulan. Magtatanim ng palay ang karamihan sa mga magsasaka. Sana lang maging sapat ang tubig sa panahong ito. Kung hindi, ay nako, siguradong kawawa ang mga nasa bandang itaas. Swerte nga ho yung palayan nyo dahil nasa bandang ibaba. Halos buong taon hindi nawawala ng tubig. Kaya malulusog yung butil ng palay. Oo nga eh. Swerte talaga sa akin ang pagdating mo. Nga pala, nakiusap sa akin si Mang Boni, yung taga kabilang baryo. Wala na silang makuhang magagapas ng palay. Dahil halos lahat ng magsasaka dito sa atin at sa kabilang baryo, abala sa paghahanda sa kanya-kanyang palayan. Kung wala naman kayong gagawin ni Evanghel, bakit hindi nyo puntahan? Sige ho. Total tapos naman na kami dito. Antay na lang nating tumubo mga binhi bago simulan ng pagtatanim. Matapos ang trabaho ng araw na yun, umuwi si Temyo sa kanilang tahanan upang ihatid ang gamot ng kanyang may sakit na ina. Hindi rin nagtagal dahil ayaw niyang madatna ng ama. Sa kasamaang palad pagdating nito sa kanilang tahanan, nakita niyang sakal-sakal ng ama ang nooy nangihina ng ina.
Talaga bang hindi ka titino? Anong klase kang asawa? Ni hindi mo ko kaya pagsilbihan. Ako pa maghahain ng pagkain ko? Nanggalaiti si Temyo ng mga sandaling iyon. Ngunit pinili niya na maging mahinahon. Tay, bitawan mo si nanay pakiusap. Aba, tingnan mo nga naman. Nandito na pala ang magaling kong panganay. Ano? May dala ka bang pagkain dyan? O baka naman may pera ka? Kahit isang bote lang. Tss, kahit kailan, hindi ka pa rin nagbabago. Pasensya na pero wala akong pera para sa'yo. Nay, ayos ka lang ba? Akmang lalapit sana si Temyo sa ina nang biglang hatakin ng ama ang kanyang kwelyo. Hoy, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang tatay mo. Gusto mo yatang masaktan eh. Oo, tatay ka nga. Pero hindi ka naging ama. Bitawan mo ko. Huwag mong antaying tuluyang mawala ang respeto ko sa'yo. Aba, matikas ka ah. Walang pagdadalawang isip na sinuntok ni Berto ang anak. Sige tay, kung dyan ka masaya ituloy mo. Pero huwag kang aasang may mapapala ka sa amin sa oras na gumapang ka sa isang sulok. Aba talagang hinahamon mo ko ha? Paulit-ulit na sinipa ni Berto ang anak. Nakadapa lang sa sahig ang binata. Ngunit hindi nito nararamdaman ang mga atake ng ama. Nang magsawa sa kakagulpe ay kusa na itong umalis ng tahanan. Tsaka, mga wala kayong kwenta. Nang makalayo ang ama, dali-daling pumasok si Temyo at pinuntahan ng ina, na noon ay nakaupo lang sa sulok. Nay, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po ha. Nasasagot ko ng ganun si tatay. Kasalanan din kasi niya eh. Pagpasensyahan mo na yung ama mo. Nakainom lang siya eh. Pero hindi naman palaging ganun ang tatay mo. Huwag niyo na po ipagtanggol si tatay. Nasasaktan na nga po kayo, pinagtatanggol niyo pa. Kung hindi ko lang tatayan, matagal ko nang ginulpi yan eh. Yan ang wag mong gagawin anak ha. Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya. Alam ko po yun, Nay. Pero maiba ako. Eto na po yung gamot niyo. Kumain na po muna tayo para mainom niyo. Nanlulumo si Temyo sa kalagayan ng ina. Maluba ang sakit sa baga. Hindi na magawang ipatingin sa doktor dahil sa kakulangan sa pera. Ilang beses nang sinubukan na tumulong ni Mang Simeon, ngunit hindi pumayag si Aling Eda dahil nahihiya ito. Ayon pa sa matanda, inaantay na lang niyang kunin siya ng Diyos dahil nasa wastong edad na si Temyo. Ganito ang karaniwang tagpo sa tahanan ng binata sa tuwing umuuwi siya ng gabi. Kung noon siya ang nasasaktan, ngayon naman ay ang nanay niya dahil hindi na ito mapakinabangan ng ama. Nasanay na sa ganitong tagpo ang binata. Kinabukasan, panibagong araw na naman, ngunit alam niya na ganun pa rin ang mangyayari. Subalit sa pagkakataong iyon, hindi inasahan ni Temyo na may magaganap na sakuna na lubusang makakapagpabago ng kanyang pagkatao. Kinabukasan maagang umalis ang binata. Pinuntahan ng kaibigan ni Mang Simeon. Ito si Kaboni. Nahuli ng dating ang pinsang si Ebanghel, kaya naman tinanghali sila ng alis. Pambihira ka naman, Ebanghelo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, maaga kang matulog dahil alis tayo ng madaling araw. Tignan mo nung oras na oh. Masakit na ang sikat ng araw. Malayo pa ilalakarin natin. Pasensya na pinsan. Hindi ko lang talaga namalayan yung oras. Ay nako. Sana lang hindi magalit sa atin ang kaibigan ni Mang Simeon. Hindi naman siguro. Nakiusap lang naman sila tapos sila pa'y magagalit. Pagdating sa palayan, nakita ni Temyo ang dalawang kalalakihang nakalusong. Naglalakad sa palayan ang mga ito na tila may kung anong hinahanap.
Akala ko ba walang gagapas? Anong ginagawa ng dalawang yan? Mukhang hindi naman sila manggagapas eh. Walang dalang karet oh. Kaysa tayong dalawa'y magtanungan dito, lapitan na lang natin. Lumusong si Temyo at inilabas ang kanyang karet para magsimula sa pagtatrabaho. Nang makalapit sa dalawang lalaki, laking pagtataka ng binata, biglang naglakad palayo sa kanila ang mga ito. Saan kayo pupunta? Magtatanong lang naman eh. Hindi lumingon ang mga kalalakian. Lingid sa kalaman, naramdaman ni Temyo ang kakaibang presensya sa kanila. Hayaan mo na sila, Evanghel. Baka hindi nga sila manggagapas. Ituloy na lang natin ang trabaho. Nagsimulang maggapas ang dalawa hanggang sa abutin sila ng tanghali. Nagpa siyang magpahinga dahil nakaramdam ng gutom si Temyo. Sa kalagitnaan ng pagkain, napansin na naman nito ang dalawang lalaki. Sa pagkakataong iyon, nakatago sila sa puno ng nyog. Tignan mo, Temyo. Oh. Yung dalawa, yan na naman oh. Ano kayang sadya ng mga yan? Napansin ko din sila pero hayaan mo lang. Mamayang gabi natin malalaman kung anong sadya nila dito. Nanatiling nakamasid ang dalawang lalaki habang nagtatrabaho ang magpinsan. Pagsapit ng hapon, hinakot na nila ang mga nagapas na uhay. Dinala sa lugar kung saan ito ipapagpag. Nang mga panong iyon, hindi pa uso ang treser, kaya mano-mano ang paghiwalay ng butil sa mga dayami. Ang pagwaswas, isa lang sa mga paraan para gawin iyon. Matapos sakutin, tinambakan nila ito ng dahon ng saging. Nagtayo ng maliit na kubo sa tabi ng tumpok. Gumawa din ng siga ang binata para maitaboy ang mga lamok. Kumakain ng hapunan ang dalawa nang muli nilang makita ang dalawang lalaki. Sa pagkakataong iyon, naglalakad ang mga ito sa pilapil, palayo sa kanilang kinaroroonan. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya makikita kung sino man ang maglalakad sa malawak na palayan. Hindi na umimik ang dalawa. Sa halip ay itinuloy nila ang pagkain at nagpahinga. Salitan sa pagbabantay ng uhay ang mga ito dahil uso sa lugar ang mga manununog. Sinisilaban ng mga ito ang tumpok ng uhay para walang mapakinabangan ang may-ari. Kadalasan nangyayari ito dahil sa inggit. Kasalukuyang nahihimbing sa pagtulog si Temyo nang biglang gisingin ng pinsan. Temyo, gumising ka. Nandito na naman sila oh. Dali-daling bumangon ang binata at tinignan ang mga kalalakian. Nag-iikot ang mga ito sa ginapasang palay na para bang may kung anong hinahanap. Hayaan mo lang sila. Sigurado namang hindi mga tinumpok nating uhay ang pakay nila. Baka may nahulog lang yan habang nasa daan. Kalukuhan, gabing-gabi na'y wala pa silang ilaw. Paano nila makikita yung hinahanap nila? Ang mabuti pa ikaw ang matulog. Ako na magbabantay. Tumayo si Temyo at sumandal sa uway habang pinagmamasdan ang dalawang kalalakian. Maya-maya ay nagtakbuhan ang mga ito palayo. Ano bang balak ng dalawang yan? Napaka-weirdo. Napailing na lang ang binata. Tinakip ang suot na sombrero sa muka upang umidlip. Kinabukasan wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit nang magsisimula ng magpagpag ang dalawa, lumapit ang kalalakian. Mga kaibigan, pwede ba kaming tumulong sa pagpagpag? Nagtaka si Temyo kung bakit nakiusap ang mga ito na tumulong. Gayunpaman hindi tumanggi ang binata dahil kailangan nilang matapos bago pa tuluyang malanta ang mga dayami. O sige, walang problema. Ang totoo niyan, kailangan din namin ng tulong eh. Mahirap pagpagin ang mga uhay kapag nalanta ang dayami.
Tugon ni Temyo. Sinimula ng mga ito ang trabaho. Nagawang tapusin bago pa man magtanghalian. Dito na nagsimulang kumilos ng kakaiba ang mga kalalakian. Habang isinisilid sa sako ang mga palay, hinahalukay ng isang lalaki ang mga ito na parang naghahanap ng kung ano. Pasensya na kaibigan ha, pero matanong ko lang, bakit hinahalukay ng kasama mo ang palay? Ayon ba? May hinahanap lang kami. Hinahanap? Ano yun? Naniniwala ka ba sa mamutya? Oo naman, ang totoo, isa din akong antingero. Pero anong mutya ang makikita nyo sa napakadaming palay na yan? Mutya ng bigas, kaibigan. Nagbabaka sakali kaming matatagpuan dito eh. Mutya ng bigas. Paano nyo malalaman ang daming palay niyan? Kailangan pang ipagiling para maging bigas. May paraan kami para tawagin ang mutya ng bigas. Pero sa kasamaang palad, mukhang wala yun dito. Tatapusin na lang namin ang pagsisilid ng sako at aalis na rin kami. Hinayaan na lang ng binatang tapusin ng dalawa ang kanilang ginagawa bago pa man umalis ang mga ito. Nagpakilala ang isang lalaki sa pangalang Dario. Maraming salamat sa tulong. Ayaw nyo bang kunin yung bayad sa pagtulong? Hindi na kaibigan, ang talagang sadya namin, yung mutya ng bigas. Sige na, una na kami. Kayong bahala Dario ha. Mag-iingat kayo. Salamat ulit sa tulong. Ilang sandali pa dumating na ang may-ari ng palayan. Natuwa ito dahil sa loob ng 2 araw, nagawang tapusin ng magpinsan ang trabaho. Magaling ah! Talaga maaasahan kayo? Dahil dyan, dadagdagan ko ng 1 sako ang parte niyo. Naku, maraming salamat Manong. Pero maiba ako. May kilala ba kayong Dario? Dario, parang pamilyar nga yung pangalan. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko narinig. Ganun po ba? May pumunta kasi dito kanina eh. Nakitulong magpagpag. Sabi ko kunin nila yung parte. Pero hindi na daw. May hinahanap lang sila. Natahimik si Mang Boni. Naalala nito kung saan niya narinig ang pangalang Dario. Mukhang natatandaan ko na kung saan ko narinig ang pangalang yan. Buti na lang, wala siyang ginawa sa inyo. Halik kayo doon sa bahay. Doon natin pag-usapan. Matapos hakutin ang mga parte, sumama sa tahanan ni Mang Boni ang magpinsan. Doon ipinaliwanag ng matanda ang tungkol kay Dario. Ayon kay Mang Boni, kilalang kolektor ng mutya si Dario. Ngunit isang araw ay bigla itong nawala. Ilang taon ang lumipas ay bumalik at iba na ang kilos. Naggagala tuwing gabi. Kung minsan matatagpuan pa, naghukay ng kung ano-ano sa gitna ng kalsada. Inisip ng mga tao na tuluyang nabaliw si Dario. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na may hinahanap itong mutya. Anong uri ng mutya, Manong? Hindi ko alam. Dahil sa totoo lang, hindi ako pamilyar sa mga ganyang bagay. Sinabi sa akin ng taong yun, mutya ng bigas ang hinahanap nila. Hindi na nila mahanap ang mutya sa palayan. Malabo nang mangyari yon. Bakit naman po? Nasa akin ang mutya na sinasabi mo. Wika ni Mang Boni. Sabay pakita ng maliit na botelya na naglalaman ng maliit na puting bagay. Halos kasing laki lang ng bigas at hindi rin nalalayo ang hugis nito. Aba oo nga no. Totoong mutya ng bigas ang isang yan. Pero paano nyo nakuha, Manong? Hindi ko kinuha ang mutya. Merong nag-abot sa akin. Ang sabi niya, ibibigay ko ito sa tao na karapat-dapat. Ito, sa'yo na. Nagulat si Temyo nang ibigay sa kanya ni Mang Boni ang mutya. Teka, sandali lang ho ha. Bakit nyo po binibigay sa akin yung mutya? Hindi ko naman magagamit yan. Ikaw,
Alam kong malaki ang may tutulong sa'yo ng mutya ng bigas. Sigurado kong gagamitin mo yan sa tama. Ang totoo, Manong, gusto kong magkaroon ng ganitong mutya. Noon pa. Maraming salamat ha. Pangako, ingatan ko po yan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpaalam na si Temyo. Ngunit sa halip na swerte ang dumating, sinalubong si Temyo ng masamang balita. Habang papasok sa baryo, sinalubong ito ng isang kakilala. Ibinalitang nasunog ang kanilang tahanan kasama ang mga magulang. Sigurado ba kayo? Paano nangyari yun? Ang tatay mo ang dahilan kung bakit nasunog ang tahanan nyo. Hindi namin alam kung anong eksaktong nangyari. Pero lasing nang umuwi ang iyong ama. Nag-away sila ng iyong ina at doon nagsimula ang sunog. Dali-daling umuwi si Temyo. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Abo na ang kanilang tahanan. Walang natira kahit isang damit ang binata. Ang mabuti pa, pinsan. Sumama ka muna sa akin sa bahay. Habang naglalakad papunta sa tahanan ni Evanghel, tila wala sa sarili si Temyo. Hinayaan na muna itong makapag-isa. Nakaupo sa atangan ng bahay ang binata habang nakatingin sa kalangitan. Tahimik na umiiyak. Pinagdarasal ang kaluluwa ng ama at ina. Nay, kung nasan ka man ngayon, sana mapatawad mo ko. Hindi man lang kita natulungan. Kung nandito lang sana ako, hindi dapat nangyari sa inyo yung ganitong kasakit na pangyayari. Sa'yo din, tay. Kahit hindi maganda ang trato mo sa akin, alam kong minsan sa buhay mo, minahal mo ko bilang anak. Sana matahimik na ang kaluluwa niyo. Matapos ay tumayo si Temyo at kinausap si Evanghel. Inaya niya ito na bumalik sa kanilang tahanan upang kunin ang bangkay ng ama at ina para mabigyan ng desenteng libing. Hindi na binurol ang mga labi ng dalawang matanda dahil wala naman ang pupunta. Nasa malayong lugar ang mga kamag-anak. Tanging si Evanghel lang at ang mga magulang nito ang naroon. Kahit wala na si Tia Eda at Tio Berto, sana magpatuloy ang buhay mo. Hindi nagtatapos sa kamatayan ng lahat, pinsan. Kadalasan, ito ang nagbubukas ng daan para sa panibagong yugto ng ating buhay. Salamat sa payo, Evanghel. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na ilugmok ang sarili ko sa kalungkutan. Ang totoo, nagpapasalamat ako dahil nakapagpahinga na si nanay at tatay. Tuloy pa rin ang buhay para sa akin. Pag-uusap ng dalawa habang nakatayo sa tapat ng libingan. Ano nang balak mo ngayon, Temyo? Pwede bang dito muna ako pansamantala? Habang hindi ko pa naayos yung buhay ko? Ano ka ba naman? Manatili ka hanggat gusto mo. Tutulungan kitang gawin ang bahay mo tapos pumunta tayo sa bayan para bumili ka ng mga susuting damit. O sige, pero sa ngayon, linisin muna natin yung pagtatayuan ng bahay ko. Alisin ko lang yung mga nasunog na haligi at ilang nagkalat na uling. Sinimula ng dalawa ang pagayos. Habang nagtatrabaho, isang bata ang lumapit sa kanila. Mga manong, may sasabihin po ako sa inyo. Pasensya na po kung ngayon ko lang po babanggitin. Natatakot po kasi ko sa kanila Baka malaman ng mga yun na ako nagsabi sa inyo. Nagkatitigan si Evanghel at Temyo. Inilapag ang mga hawak na gamit at kinausap ang paslit. Walang problema, bata. Hindi kami magagalit sa'yo. Ano bang sasabihin mo? Lumingon sa paligid ang paslit para masiguro na walang ibang makakarinig. Matapos ay nagsalita ito ng marahan. Nakita ko po kung sino yung sumunog ng bahay nyo. Nanlaki ang mga mata ni Temyo nang malaman na hindi aksidente ang dahilan ng pagkasunog. Sige lang, bata.
Sabihin mo kung sinong may gawa. Dalawang lalaki po eh. Yung isa, Dario ang pangalan. Tapos yung isa naman medyo matanda na. May hawak na mahabang tungkod. Dario, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano nangyari bagong sunog? Tanong ni Temyo. Hindi naman nagdalawang isip ang paslit na magsalita. Ayon dito, tuloy-tuloy na pumasok ang dalawang kalalakihan. Hinalungkat ang mga gamit sa loob ng tahanan na tila may kung anong hinahanap. Saktong napadaan ang bata sa lugar, kaya nakita niyang sinisindihan ni Dario ang kubo mula sa labas. Huwag niyo pong sabihin sa kanila na ako'y nagsabi ah. Baka po patayin nila ako eh, pati yung nanay at tatay ko eh. Wala kang dapat ikatakot, bata. Kami ang bahala sa inyo. Ebangel, ihatid mo ang batang yan sa bahay nila. Siguraduhin mong walang nakasunod sa inyo. Parang alam ko na kung anong totoong motibo ng Daryong yan. Matapos ang pag-uusap, nagpasya si Temyo na bumalik sa baryo ni Mang Boni para magtanong ng mga detalye tungkol kay Dario at kung ano ba ang pinagmulan ng taong ito. Kaya ng sinabi ko sa inyo. Si Dario ay isang taong mahilig mangolekta ng mga mutya. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa niya sa mga ito. At tila nalasing ng husto sa kapangyarihan ng taong yon. Kahit may mapapahamak sa ginagawa niya, wala siyang pakialam. Ang importante, makuha ang hinahanap na mutya. Maaaring natunugan ng taong iyon na isa kang antingero, kaya hinalugog ang tahanan mo upang makuha ang mutya at mga agimat na nasa iyo. Yan din po ang hinala ko, Manong. Pero ang tanong, bakit sobrang desperado ni Dario na makakuha ng mga gamit? Yan din ang gusto kong malaman, Temyo. Nang mga sandaling iyon, isang plano ang namuo sa isipan ng binata. Matapos ang pakikipag-usap kay Mang Boni ay umuwi na ang dalawa. Ano nang balak mo ngayon, Temyo? Hanapin ko si Dario. Gusto ko malaman kung ano ang dahilan ng taong yun. Bakit siya nangungulekta ng mutya? Patay sa mga sinabi ni Mang Boni tungkol sa kanya. Mapanganib ang taong yun. Handa siyang pumatay, makuha lang ang hinahangad. Alam ko, pero kailangan ko pa rin siyang hanapin. Gusto ko malaman kung bakit niya pinatay si nanay at tatay. Delikadong gagawin mo, Temyo. Ang tanong, kaya mo bang tapatan ng kakayahan ng taong yun? Siguradong maraming mutya ang tanga ni Dario. Hindi naman nasusukat ang lakas ng isang antingero sa dami ng mutsyang tangan. Kahit gaano pa karami ang mutya sa katawan mo, kung hindi mo naman ito kayang pasunurin, walang silbi. Kailangan maging isa ka sa mutsyang tangan mo para magamit mo ang buong kakayahan. Kaunting paalala sa mga may tanga ng mutya. Ang mga mutsyang nanggagaling sa kalikasan ay may sariling buhay, maging espiritu. Sa oras na mapasakamay sila ng mga antingero, kailangang patunayan ng taong nakakuha ang sarili kung karapat-dapat sa mutya. Sa ganung paraan lang ito makikipag-isa sa kanya. Magagamit ang buong potensyal ng lakas o bisa. Hindi rin maaaring pilitin ng mutya na sumunod sa gusto nating mangyari. Kusa nitong ipagkakaloob ang anumang kahilingan o bisa sa taong sapat ang pananalig at kung mapapatunayan mo na karapat-dapat ka. Balik tayo sa kwento. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula na ang pagtatanim ng palay. Kasalukuyang nagtatrabaho sa palayan ni Mang Simeon itong si Temyo. Nagpapatubig ang binata para lumambot ang lupa at masimulan ang pagtatanim ng palay. Habang nakatayo sa bukasan ng irigasyon, napansin nito ang dalawang kalalakihan na papunta sa kanya. Nasa gilid ng daan ang binata, kaya tanaw nito ang mga taong dadaan. Nung una hinayaan lang ito ni Temyo sa pag-aakalang dadaan lamang. Ngunit nang makalapit ito sa kanya, saka palang napagtanto ng binata, si Dario ang isa sa mga kalalakihan.
Walang pagdadalawang isip na hinarang ng binata ang mga ito. Kwenelyohan si Dario. Walang yaka. Anong ginawa mo sa mga magulang ko? Sumagot ka. Bakit mo sila pinatay? Matabil talaga ang bunganga ng batang yon. Kaibigan, pasensya na kung nadamay ang mga magulang mo. Nakialam sila sa plano ko eh. Kung binigay lang sana ng nanay mo ang mutsyang nakuha mo, wala sanang magiging problema. Pero nagmatigas siya. Pilit na tinatanggi na may mutsyang nakatago sa bahay niyo. Kaya ayon pinatay ko. At ang tatay mo naman, wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Nakita kong walang malay yung matandang yon nandun sa mesa. Tila inaasar pa si Temyo. Hindi nagdalawang isip ang binata na suntukin ito. Dahilan para magdugo ang bunganga ng Ginoo. Pangatawanan mo ang ginawa mo, bata. Pasalamat ka. Wala akong oras sa ngayon. Pero mag-antay ka dahil babalikan kita. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang kahangalang ito. Kukunin ko din sa'yo ang mutsyang inaalagaan mo. Akmang susugurin pa sana ito ni Temyo nang bigla na lang siyang itulak ng kasama nitong matanda. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kasama ko? Wala kaming panahon para makipaglaro sa'yo. Magantay ka dahil darating din tayo dyan. Sa hindi malamang dahilan, walang magawa ang binata. Hindi nito maikilos ang katawan. Kahit anong gawin, ayaw sumunod ng kanyang paa at kamay. Hindi rin magawa na maibuka ang bibig. Nang makalayo ng husto ang dalawa, saka pa lamang nagawang ikilos ng binata ang katawan. Napagtanto ni Temyo na malakas ang kasama ni Dario. Hindi lang ito basta antingero. Alam niya na may malawak na kaalaman sa lihim na karunungan. Maya-maya ay dumating si Evanghel. Kasama si Mang Simeon. Dala-dala ang mga palay na itatanim. Temyo, nandito na ang mga bini. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit nakasalampa ka sa gilid ng daan? Wala naman. Naupo lang ako sandali, nangalay kasi yung pa ako kakalakad eh. Sige, pakidala na lang dun sa bandang gitna. Sinunod ni Evanghel ang sinabi ng pinsan. Nilapitan naman ni Mang Simeon ang binata. May problema ba, Temyo? Mukhang hindi yata maganda ang pakiramdam mo. Ngayon lang kita nakitang tumamlay. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Wala naman to, Manong. Napagod lang siguro yung pa ako kakalakad sa putik. Pero ayos lang ako. Magpapahinga lang sandali. Matapos sagutin ang tanong ng matanda, tumayo siya upang simulan ang pagtatanim. Pagsapit ng hapon, nagdala ng lambanog si Mang Simeon at ibinigay kay Temyo. O ito, pangtanggal ng pagod. May inihaw din akong hito at ilang hiwa ng hinog na langka. Bakit hindi muna tayo mag-inuman? Wala ka naman sigurong gagawin. Sige po, Manong. Huling-huli mo ang kiliti ko ah. Naupo ang tatlo sa lilim ng puno ng mangga. Habang masayang nag-iinuman, hindi na malaya ng binata ang oras. Unti-unti nang lumulubog ang araw hanggang sa umabot na sila ng hating gabi. Ilang galon ng alak ang naubos ng mga ito. Halos hindi na makatayo si Evanghel. Samantalang si Mang Simeon naman, wala nang malay dahil sa sobrang kalasingan. Halos hindi naman nakaramdam ng pagkalasing itong si Temyo. Bagay na hinangaan at kinaiinisan ng kanyang nagiging mga kainuman. Inakay nito ang matanda papasok sa tahanan. Inihiga sa mahabang bangko. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito sa asawa ni Mang Simeon. Susuray-suray sa paglalakad si Evanghel. Kaya kinakailangan pa itong gabayan ni Temyo habang naglalakad. Kaso nga lang, isang malaking aso ang humarang sa daan
Wala nang bahay sa bahaging iyon ng baryo dahil napapaligiran ng malawak na palayan ng lugar. Alam ni Temyo na hindi pangkaraniwang aso ang nakasalubong dahil nag-iinit ang isa sa mga mutya na tangan. Walang ya ka talagang aswang ka. Ngayon mo pa naisipang sumalakay. Anong akala mo, lasing ako? Pasensya na. Hindi ako mapapatumba ng 4 na galon na lambanog. Umangil ng malakas ang malaking aso. Dali-daling tumakbo papunta sa kinakatayuan ni Temyo. Inilabas ng binata ang dalang punyal. Gawa ang talim nito sa batong bulalakaw na mabisang pampatay sa aswang. Sa tuwing ginagamit niya ang katangian nito, nagkukulay ginto ang punyal. Sinalubong ni Temyo ang aswang at tinawakan sa leeg. Paulit-ulit niyang sinasaksak. Sa kasamaang palad, nagawa siyang kagatin ng nilalang sa balikat, dahilan para mapaluhod at mabitawan ang talim. Hinawakan niya sa panga ang malaking aso. Kusang itinumba ang katawan para ihampas ang ulo ng kalaban sa lupa. Nabitawan nito ang balikat ni Temyo, kaya naman mabilis na hinawakan ng binata ang paa nito sa unahan. Inihagis papunta sa malaking bato. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang damputin ang kanyang punyal. Matapos ay sinugod ng kalaban. Walang awa na sinaksak sa tagiliran hanggang sa tuluyang mamatay. Nagawa mang matalo ni Temyo ang aswang, ngunit nag-iwan ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Marahang inakay ng binata si Evanghel. Dinala sa kanilang tahanan. Pagkarating sa lugar, laking gulat ng tsuhi na si Mang Nardo, lalo na nang makitang sugatan si Temyo. Mabaging langit, anong nangyari sa'yo, Temyo? Saan mo nakuha ang sugat na yan? Sinugod po kami ng malaking aso habang pauwi. At eto, nakagat pa ako. Pero nagawa ko namang patayin yung lintik na yun. Malaking aso. Wala naman ako nababalitaan na may nananalakay dito sa ating baryo. Siguro ikaw ang una niyang biktima. Malakas ang kutob ko na aswang ang may gawa nito. Aswang nga ang nakabangga ko, Leonardo. Sigurado ko. Siguradong ako ang pakay ng demonyong yun. Paano mo nasabi? May nakabangga ka ba na hindi mo kilala? Tama ka, Manong. Ang totoo, kilala siya ng karamihan sa baryo. Nakatira sa kabilang tumana ang taong yun at alam kong siya may pakana nitong nangyari sa akin. Teka, sino ang tinutukoy mo, Temyo? Ang baliw na antingero. Si Dario. Hindi ba siya yung nakita ng bata na sumunog sa bahay niyo? Aswang ba ang taong yun? Hindi, Tiyo. Talagang baliw lang siya. Ngunit ang kasama niyang matanda, malakas ang kutob kong aswang ang lintik na yun. Noon pa man usap-usapan na ng mga tao si Dario dahil na rin sa ginawa nito sa kanyang asawa at mga anak. Anong ginawa ng taong yun sa sarili niyang pamilya? Pinatay niya ang mga ito. Dinukot ang atay at puso. Pinakain sa alagang aso. Pinaniniwalaan ng marami na sinasaniba ng demonyo si Dario. Ngunit may ilang nagsasabi na talagang wala lang sa katinoan ng taong yon. Habang nag-uusap ang mga ito, nililinis ni Mang Nardo ang sugat ng binata. Nilapatan ito ng mga nabara para matanggal ang anumang lasong nakapasok sa sugat. Sa susunod naming pagkikita, hindi ko na siya papalampasin. Nako, Temyo, huwag kang magpapadalos-dalos ng desisyon. Dahil kung sakaling totoong sinasaniba ng demonyo ang taong yon, wala kang panama sa kanya. Alam ko, Tiyo. Matanong ko lang, may kakilala po ba kayong albularyo na may kakayahang magbaon ng mutya sa katawan? Bakit? Anong mutya ang ipapabaon mo? Mutya ng bigas, Manong. Nagulat ang tsuhin.
nang makita ni Temyo ang maliit na botelyang naglalaman ng mutya ng bigas. Saan mo nakuha ang mutyang yan? Ibinigay sa akin ni Mang Boni mula sa kabilang baryo. Ah, ganun ba? Meron akong kakilala. Nakatira ang albularyong yon sa gawing dulo ng kabilang baryo. Kung sakaling pupuntahan mo ang tao, mag-iingat ka. Dahil puro patibong ang nakapaligid sa bahay niya. Maraming salamat, Tiyo. Paano ko mararating ang bahay ng taong sinasabi mo? Baybayin mo lang ang gilid ng gubat. Pagdating mo sa gawing dulo, may makikita kang maliit na pamayanan. Huwag na huwag kang magtatanong o magbabanggit ng tungkol sa taong nagngangalang Densyo dahil siguradong hindi ka makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Bakit naman po, Tiyo? Pugad ng mga gutom na aswang ang lugar at si Densyo lang ang tanging makakapigil sa kanila. Galit ang mga yon sa kanya, kaya mag-iingat ka sa pagbanggit ng pangalan ng manggagamot na yon sa lugar. Maliwanag, Tiyo. Bukas na bukas pupuntahan ko ang taong yun. Gusto kong ipabaon sa katawan ko mutya ng bigas nang sa ganun magamit ko ang taglay nitong bisa. Kinabukasan, mag-isang lumakad si Temyo dahil mahimbing na natutulog ang pinsan. Wala itong balak isama dahil maaaring makasagaba lang ito kung sakaling magkakaroon ng inkwentro. Alam ni Temyo na hindi may iwasan ang makasagupa ang mga aswang. Kaya nagdala ito ng maliit na sandata upang ipagtanggol ang sarili. Tinahak nito ang daan na sinabi ni Mang Nardo hanggang sa marating niya ang maliit na nayon. Sa bukana pa lang, ramdam na nito ang matatalas na titig ng mga taong nakaupo sa kanilang atangan. Hindi pa naaabot sa 10 ang bahay sa lugar na yon. Ngunit nakikita ni Temyo ang mga pares ng mata. Nagtatago sa loob ng bawat tahanan, maliban pa sa mga nasa labas. Naglakad ang binata nang bigla itong harangin ng isang matandang babae. Anong sadya mo sa nayong ito? Walang maisip na sagot si Temyo. Kahit ano pa ang sabihin nito, alam niyang mapapahamak siya. May hinahanap akong tao. Tao? Maraming tao sa paligid. Sino ang hinahanap mo? Naghahanap ako ng totoong tao. Tampalasang kang bata ka. Anong tingin mo sa amin? Nagbabalat kayo? Hindi naman sa ganon. Wala akong oras makipaghut-hutang dila sa'yo, tanda. May kailangan akong hanapin. Huwag mong sayangin ang oras ko. Wala dito ang hinahanap mo. Kaso lang, hindi ka na maaaring lumabas. Dahil ang mga taong pumapasok sa lugar na ito, hindi na nakakalabas ng buhay. Nagkakamali ka ng baryong pinasok. Tignan mo ang paligid. Napapalibutan ka ng mga taong hayok sa laman at dugo ng isang mortal na nilalang. Hindi ako nagkamali ng pinasok. Ang totoo niyan, kayo ang sadya ko. Tugon ng binata sabay sakal sa matanda. Paulit-ulit nitong sinaksak ang leeg gamit ang kanyang punyal. Nagsigawan ang mga taga roon dahil nang bitawan ni Temyo ang matanda. Wala na itong buhay. Sino ang gustong sumunod? Nagatrasan ang iba pang naroon sa pag-aakala ng binata na natakot ang mga ito. Tumuloy siya sa paglalakad. Hindi pa man nakakaakbang. Isang malaking nilalang na may ulo ng baboy ramo ang dumamba sa kanya. Mabilis na iwasan ng binata ang pagdaan nito sa kanya. Sinakyan sa likuran. Paulit-ulit na sinaksak sa leeg hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Isang pagkakamali pa. May katanungan ako sa inyo. At sa oras na hindi nyo sagutin, isa sa mga kasama nyong mamamatay. Nasaan si Tandang Densyo? Laking gulat nito. Nag-atrasan ang mga aswang na para bang may kinakatakutan.
Anong problema? Bakit kayo umatras? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong problema mo? Bakit ka nandito? Napalingon ng binata. Nanlaki mga mata nang makita ang matanda na may mahabang puting buhok. Matipuno ang pangangatawan. Punong-puno ng peklat ang braso. Mula sa balikat pababa sa kanyang pulso. May hinahanap akong tao. Densyo ang pangalan niya. Kilala mo ba ang taong yon? Paano kung sabihin ko sa iyong hindi? Walang problema. Ano magagawa ko? Hindi mo naman kilala. Nakikita ko na meron kang ibubuga. 2 aswang ang nagawa mong patumbahin. Pero bakit mo hinahanap si Kadensyo? May kailangan ako sa kanya. Itinaas ng binata ang mutya ng bigas na naging dahilan ng pagkakagulo ng mga aswang. Nagmamadali ang mga ito. Makuha ang mutya sa kamay ni Temyo. Hindi ka dapat nagpapakita ng ganyan, lalo na kung nasa baryo ka na punong-puno ng mga aswang. Nagnanais sila ng kapangyarihan na makuha ang mutsyang hawak mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo. Sasabihin ko lang, kapag nasa harapan ko na si Densyo, Sumunod ka sa akin. Ipapakilala ko siya sa iyo. Sumunod ang binata sa matanda. Ngunit lingid sa kalaman niya. Si Densyo na ang kausap. Nakarating ang dalawa sa malit na kubo sa pinakadulo ng baryo. Pumasok ang dalawa at pinaupo ng matanda ang binata. Sa hinuwa ko, gusto mong ipabaon ng mutya sa katawan mo, tama? tama ka. Nasaan si Densyo? Alam mo ba kung gaano kahirap na pagsubok ang pagdadaanan mo sa oras na maibaon yan sa iyong katawan? Itong unang pagkakataon na magpapabaon ako ng mutya. Kaya hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko pagkatapos. Ano yung dahilan kung bakit ka magpapabaon? Bakit ba tanong ka ng tanong? Nasaan ba si Densyo? Biglang hinablot ng matanda ang botelyang nasa kamay ni Temyo at binasag. Gamit ang kanyang daliri, kinuha ang butil ng bigas. Ibinabad sa mangkok na may tubig. Hinila ang kamay ni Temyo at inambahan na sasaksakin. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mong ibaon ang mutya na yan sa iyong braso? Bakit mo ko pinipigilan? Kasi, hindi naman ikaw yung taong hinahanap ko. Paano kang nakakasiguro? Doon lang napagtanto ng binata. Ang taong karap ay walang iba kung hindi si Dario. Biglang sinaksak ni Dario ang braso ng binata. Kaso nga lang walang lumabas na dugo. Dinampot ang mutya ng bigas at pinasok sa sugat. Halos mapayaw sa sakit si Temyo. Ngunit tiniis niya ito sa takot na mapaya. Masakit ba? Tiisin mo. Dahil hindi lang yan ang mararanasan mo, bata. Teka, paano mo nalaman? Nagpunta ka dito nang walang alam tungkol sa akin. Simula nang pumasok ka sa baryo, alam ko na ang pakay mo. Maging ang dahilan kung bakit nais mong ipabaon sa katawan ng mutya ng bigas. Hindi ko alam kung paano mong nalaman. Pero tama ang sinabi mo. Malakas na aswang ang kakarapin ko. At may kasama itong baliw na antingero. Kailangan kong lakas na mutya ng bigas para magkaroon ng pagkakataong manalo. Sinasabi ko na nga ba? Alam mo bang hinulaan ko lang ang mga sinabi ko tungkol sa'yo? Madaling basahin ng isipan mo. Isa yan sa kainaan na maaaring maging dahilan ng iyong pagkatalo. Wala akong pakialam kung mabasa na mga kalaban ng nasa isipan ko. Simula pa lang, alam na nila na tutugisin ko sila. Magharap kami sa isang madugong labanan. Pinatay ng mga taong yon ang nanay at tatay ko.
Marahil sapat na ang dahilan para labanan ko sila hanggang kamatayan. Hanga ako sa katapangan mo. Pero payo lang, huwag puro tapang at angas ang pagganahin. Minsan matuto kang gamitin ang isipan sa laban, lalo na kung buhay mo ang nakataya. Habang nag-uusap, tinatahi ni Densyo ang braso ng binata. Hindi man lang ito nakakaramdam ng sakit. Tapos na! Pwede ka nang umuwi! Ha? Paano mo nagawa yun? Ang bilis naman! Hindi ko naramdaman. Maswerte ka dahil pinili ng mutya ng bigas ang katawan mo bilang kanlungan. Bibihira lang ang taong nagtatagumpay sa pakikipag-isa sa mutya ng kalikasan. Napangiti si Temyo dahil ito ang gusto niyang malaman. Maraming salamat, Mang Densyo. Tatandaan ko ang mga payo nyo. Mauna na ako. Sandali lang bago ka lumabas. Gusto ko lang na malaman mo, inaabangan ka ng mga gutom na aswang. Kailangan mo silang talunin kung gusto mong makalabas sa lugar na ito. Ako na po ang bahala sa kanila. Muli, maraming salamat. Dali-daling tumakbo si Temyo palabas ng bakuran. Binunot ang kanyang patalim. Sinalubong ang mga aswang na nag-aabang sa labas. Isa-isang pinagpapapatay ng binata ang mga humarang hanggang sa makarating ito sa pinakabukana. Huminto si Temyo at muling nilingon si Densyo. Pambihira! Ngayon ko lang nakita ang kagaya niya. Hoy kayo dyan! Tama na ang arte. Magsibangon kayo at sundan ang binata. Alam kong kakailanganin niya ng tulong. Dali-daling tumayo ang mga aswang at sinundan si Temyo. Nang makabalik ang binata sa kanilang baryo, tumuloy ito sa tahanan ng tiyuhin upang magpaalam. Matapos makipag-usap, nagpatuloy ito papunta sa baryong kinaroroonan ni Dario. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Alam niyang lalabas si Dario, maging ang kasama nitong aswang. Lumipas ang ilang sandali ay tuluyan ng dumilim. Wala ng tao sa paligid dahil maagang nagpapahinga ang mga ito. Mag-isang nakaupo sa sentro ng baryo si Temyo. Inaantay ang paglabas ng dalawang katunggali. Nagulat ang binata nang magpakita ang mga nilalang mula sa dilim. Isa-isang sumugod. Napangiti si Temyo. Sinalubong ang mga ito. Ilabas niyo ang inyong Panginoon. Hindi kayo ang gusto kong makaharap. Wika ng binata habang isa-isang pinapatay ang mga kalaban. Napakaraming nagdatingan mula sa kagubatan. Ngunit hindi umuubra ang mga ito kay Temyo. Dito pinakawala ng binata ang buong potensyal ng kanyang mga tangan. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang mutya ng bigas. Ano? Wala na ba kayong ibubuga? Pagmamayabang ng binata. Sa mga hindi nakakalam, may isa pang katangian ang mutya ng bigas. Ito ay palabasin ang buong potensyal ng mutya na nasa pangalaga ng may tangan. 2 beses na lumalakas ang kakayahan. Hindi naapektuhan ang espiritu ng kinikilalang Panginoon. Nagpatuloy ang laban hanggang sa tuluyang mag-atrasan ang mga aswang. Dito na nagpakita ang dalawang hinahanap ni Temyo. Aba, tignan mo nga naman. Palay na ang kusang lumapit sa manok. Maximo, sa palagay ko, oras na para gapasin ang ating itinanim. Maliwanag, Dario. Nag-usal ng dasal ang matandang kasama ni Dario. Isa-isang naglabasan sa lupa ang napakaraming aswang. Akmang susugod sana si Temyo nang biglang may humarang sa kanyang daan. Hindi mo naman sinabi na si Dario pala ang kakarapin mo. Sa lagay,
Gusto mo lang solohin ng saya. Kadensyo, ano ginagawa niyo dito? Hindi ko rin alam. Pero isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi ako naparito para manood. Sige na, ako nang bahala sa matandang mambabarang. Basta huwag kang haharang sa dadaanan ko. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Hayo ng kalaban. Bilisan mo! Dali-daling sinugod ni Mang Densyo ang naglabasang mga aswang. Nagulat si Temyo sa ipinakitang lakas ng matanda. Nakatulala ito kay Densyo. May kamao na tumama sa kanyang pisngi. Ako ang kalaban mo. Nakakainsulto ka. Pasensya ka na. Naaliw lang ako sa panonood eh. Kung paanong durugin ni Kadensyo, yang kasama mo. Napakalakas ng loob mong sumugod sa baluarte ko. Alam mo bang kaya kitang durugin dito? Talaga? Matatakot na ba ako? Hindi kasi yan ang mangyayari ngayon. Pagbasdan mo ang paligid, anong nakikita mo? Lalong nagalit si Dario nang makitang nagbabagsakan ang mga tinawag ni Maximo. Maximo, kahit kailan wala kang silbi. Atupagin mo ang kalaban mo. Ako na ang bahala sa matandang albularyo. Nilingon ni Dario si Temyo na noon ay papasagod na sa kanya. Mabilis na nag-usal ng Tigalpo ang kalaban dahilan para mapahinto ang binata. Malakas ka, aminado ko. Pero wala kang kakayahan na bumasag ng Tigalpo. Yan ang kainaan mo. Hindi rin. Nanlaki ang mga mata ni Dario nang kalasin ni Temyo ang ibinatong dasal. Sumugod ang binata. Pinagsusuntok si Dario. Sa sobrang bilis ng kamay nito, halos hindi niya makita kung saan tatama. Ano na? Bakit parang ikaw naman ang natulala? Nagulat ka ba? Huwag ka masyadong mayabang. Itinulak ni Dario ang binata. Muling nagbato ng Tigalpo, kaso nga lang hindi na umubra. Hindi na uubra sa akin ang ataking yan. Pinag-aralan ko mga atake mo at alam ko kung paano ko kontrahin. Sunod-sunod na Tigalpo ang binato ni Dario. Ngunit wala itong naging epekto sa binata. Hanggang sa marinig niya, sumisigaw si Maximo. Hawak-hawak ni Densyo ang leeg ng matandang mambabarang habang nakatutok ang itak nito sa katawan. Tinuluyan nito ang kalaban habang nakatingin kay Dario. Tapos na ako dito. Ano pang inaantay mo? Biglang naglaho ang binata. Nang lumitaw ay nasa likuran na ni Dario. Hinawakan nito sa leeg ang kalaban. Nag-usal ng mga dasal. Nang malaman ni Dario kung ano ang mga orasyong ibinabato ng binata. Itigil mo yan. Mapanganib ang dasal na yan. Alam ko. Kaya nga itatanim ko sa iyo ang dasal na ito. Dahil gusto kitang matusta. At ikaw naman, Kadensyo, pagmasdan mo to. Maligayang bagong taon. Wika ng binata sabay talon. Bumulusok pa'y baba ang malaking haligi ng kidlat. Dumagungdong ang paligid sa lakas ng pagkakatama. Lingid sa kalaman ni Dario na may tangan ng pangil ng kidlat si Temyo. Isa lang ito sa pinakamalakas na tangan ng binata. Sinorpresa mo ko, bata. Hindi ko alam na meron kang kakayahan na pasunurin ang kidlat. Hindi ko pinagsasabi o pinagmamayabang ang mga tangan ko. Pag-uusap ng dalawa habang pinagmamasdang matupok si Dario, maging ang ibang kasamahan. Dito na tuluyang natapos ang laban. Tapos na ang obligasyon ko sa lugar na ito. Uwi na ako. Masakit na ang aking balakang. Salamat ka, Densyo. Sa ulitin. Uulitin? Ang alin? Wala. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito.
Matapos ang kaguluhan, isa-isang naglabasan ang mga tao upang tignan ang pangyayari. Nagulat ang mga ito nang makita ang nagkalat na katawan ng mga aswang. Naupo ang binata sa tumpok ng mga patay na nilalang habang nakatingala sa langit. Nay, sa ginawa ko, sana matahimik na ang kaluluwa niyo. Ilang oras ang nakalipas. Tuluyang sumikat ang araw. Naging alikabok ang mga patay na katawan ng aswang. Temyo, mabuti naman buhay ka pa. Ano nangyari dito? Wala naman. Nakipaglaro lang ako sa mga aswang. Kaso lang natalo sila eh. Biglang nawalan ng malay ang binata, kaya binuhat ito ng pinsan pauwi. Lumipas ang ilang araw. Muling naisaayos ang baryo. Nawala ang takot ng mga tao dahil sa pagkamatay ni Dario. Kinilala ng mga ito ang kabayanihan ni Temyo. Kaso nga lang bigla siyang naglaho sa lugar. Lingid sa kalaman nila, sumama si Temyo kay Cadensyo upang magsanay sa pagiging albularyo. Sa paglipas ng maraming taon, lalong lumawak ang kaalaman ng binata maging sa mga dasal. Kalaunan ay napagpasyahan na tahakin ng daan sa pagiging ermitanyo. Dito na tuluyang naglaho ang kwento ni Temyo. Ngunit ang mga naiwan nitong gawa ang siyang magpapatunay na minsan may isang binatang nakipaglaban sa mga aswang maging sa isang tao na baliw na albularyo. Isang tao na pinamalas ang buong kakayahan ng mutya ng bigas.